Hoy, taba, ba't nandito ka? Anong ginagawa mo? Nag-aaral ka. Hoy, bakit? Anong kasalanan ko? Anong kasalanan mo? Ang kasalanan mo ay maging mahirap. Tsaka bukod sa mahirap, ang taba-taba mo. Ba't ba nga ba taba mo? Siguro pinabayaan ka sa kusina ng nanay mo, no? Grabe ka naman. Nag-aaral lang ako. Bakit ka nag-aaral? Nangangarap ka na asenso ka? Makakapagtapos ka? Eh, syempre, kahit na nag-working student lang ako, eh gusto ko rin makapagtapos. May pangarap kasi ako. At saka, isa pa, nakakatulong din ako sa magulang ko kahit paunti-unti lang. Ang dami mong sinasabi. Anong pangarap mo? Maging janitor? Kahit mag-aral ka, pagsabayin mo yung pag-aaral mo, pagtatrabaho mo, hindi ka makakapagtapos. Tsaka alam mo kung bakit wala kang uniform? Bukod sa wala kang pambili, ang taba-taba mo. Alam mo, ang sakit mo sa mata. Grabe ka naman. Sakit mo naman magsalita ah. Nasasaktan ka? Kasi totoo namang mataba ka. Tsaka bukod sa mataba ka, mahirap ka, bobo ka. O Aba bakit? naman ang ugali nito. Hindi masama ang ugali ko. Totoo lahat ng sinasabi ko sa'yo. Tsaka alam mo taba, bakit nga ba nandito ka sa school namin? Eh, di ka naman bagay dito. Ang taas-taas ng standard ng school namin. Bakit nga ba nakapasok ka rito? Ha? Nag-working student kasi ako dito. Eh, syempre, gusto ko makatulong sa magulang ko. At saka, konti lang din yung kaya ng magulang ko para suportan yung pag-aaral ko. At saka, malaking tulong na rin to sa amin. Yun na nga eh. Kaya ako nagtatakay, bakit nga ba nakapasok ka rito? Eh, ang pangit-pangit mo na nga eh. Tingnan mo nga yung suit mo. Nakapasa naman ako sa entrance exam eh. At saka, pumayag din naman sila na mag-working student ako dito. At saka, nakakatulong naman ako sa school ah. Ano sabi mo? Nakapasa ka? Tsura mo yan? Mukha ka bang matalino? Hindi ka mukhang matalino, hoy. Mukha kang baboy, mukha kang tusino na nasunog. Ikaw nga, sama nga ng ugali mo eh. Masama ugali ko? Sasagot-sagot ka pa? Halika nga rito, halika rito. Ay, hawa ka naman. Ala! Ayan. Ano ginagawa mo dito kay Aba, nagsama pa kayong dalawa, isang baboy at isang weirdo. Baboy at abnormal. Bakit? Alam mo, naglalakad pa lang ako doon. Naririnig ko na yung boses mo eh. Sino ba talaga yung walang pinag-aralan? Sino ba talaga yung mayaman? Ikaw? Kayong dalawa, kayong mga mahihirap kayo, mga purwisyo talaga kayo eh. Eh yung ugali mo naman pang mahirap. Palamukha mo, wag kang nakikisaling weirdo kang abnoy ka. Tingnan mo ang itsura ng bags mo. Ano problema mo sa bangs ko? Hindi pantay. O kita mo na, kung matalino ka, bang lang yan. Isa lang oh. Hindi, bangs yan kasi dalawa. Tingnan mo nga maigi. Dalawa ba yung bangs mo? Ikaw talaga, alam mo Kat, lahat na lang ng mga pinupuntahan mo dito ng mga estudyante, binubuli mo. Yung kabilang section, galit na rin sa'yo. Tapos ngayon si Yvette, nagja-janitress lang siya kasi gusto niya makatulong sa pamilya niya. Alam mo ba yung working student na word? Wala akong pakialam kung nagtatrabaho siya para sa pamilya niya. Kasi unang-una, hindi naman kayo nababagay dito. Nagsama pa talaga kayong dalawa. Ikaw, di ba matalino ka? Bakit hindi mo gamitin yan? At saka mabuting asal yung tinuturo dito sa school natin. Eh di dapat ina-apply mo yan. Naku Yvette, wag mo na masyadong sagot-sagutin yan kasi baka mamaya sakto na naman tayo niyan. Alam mo naman kung gaano kasama ugali yan, bully yan. Talagang sasaktan ko kayo pag hindi pa kayo umalis sa harapan ko. Nakakainis yung pagmumukha niyong dalawa. Alam mo Kat, ang sama talaga na ugali mo, no? Kami, scholar kami dito. Ikaw, ano ka, nagbabayad ka lang naman di ba ng tuition? Malamang, kasi mayaman ako. Hindi nyo kayang i-afford yung binabayad kong tuition fee dito. Eh kayong dalawa, scholar nga kayo, di ba? Kasi nga wala kayong pera, mahihirap lang kayong dalawa. Alam mo, ang dami yung dalawang sinasabi. Roy, Kita mo yung ginawa nun? Grabe talaga yun, no? Ang sama na ugali. Ayos ka lang ba, Yvette? okay lang ako. Buti nga dumating ka eh. Kung hindi, baka nalamog na ako dito kanina. Eh, kasi naman, bago pa ako dumating, naririnig ko na yung boses niya. Ang layo-layo pa lang, sinisigaw-sigawan ka na, nakita ko. Kaya nga, grabe nga yun. Tingnan mo yung ini-study ko. Wala na akong copy. Saan ka na naman ako maghahanap nito eh? Pagdudugtong-dugtungin ko na naman to. Naku. Nadagdagan na naman yung gagawin ko. Imbis maglilinis pa ako ng school eh. Teka, ito ba yung sinend mo sa akin nung nakaraan sa email? Kung gusto mo, gagawan na lang natin ng paraan yan. Ipiprint ko na lang kahit ililibre na kita.
Totoo ba? Oo. Okay lang ba? Nakakahiya na sa'yo eh. Okay lang yan. Ano pa yung naging tropa tayo? Turuan mo ako mag-basketball ha, kasi ang galing mo mag-basketball eh. Oo, sige, walang problema. Basta tulungan mo ako nito ha. Wala Sige. akong bagong pampunti. Kumain ka na ba? Kain kaya muna tayo. Libre kita quick dun. Ah, sige. Tara, Gusto tara. ko yan. Let's go, best Tara, friend. tara. O ito, kainin natin. Yung inihaw kasi natin, hindi pa luto eh. Ito na lang Thank you, muna ah. kainin natin. Tsaka talagang gutom na ako. Buti na nga lang dumating ka kanina eh. Alam mo, the best talaga itong chicharon nila dito. Oo nga, ito nga rin yung favorite ko kapag ano Napakalutong, pag di ba? nagagawi ako dito. Ito yung lagi kong binibili. Yung Saka sa... isang barbecue nila, ang sarap kaya. Ang sarap at saka medyo madami lang talagang customer ngayon kaya antayin na lang natin muna maluto. At kailangan mo na kainin. Yup. At saka, thank you pala ha, kasi dumating ka kanina. Kung hindi, eh, malamang napuruhan na ako doon. Tsaka alam mo ba, yung mga nakikita niyang mga mahihirap, lagi niya talagang binubuli. Nako, Ibet. Wala na talagang bago dun kay Kat. Dun talaga yun. Ewan ko ba dun? Sama-sama ng ugali. Hindi naman maganda. Kaya nga eh, sama talaga ng ugali. Hoy, taba. Hoy, abnormal. Ano ginagawa niyo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Di ba mayaman ka? Ah, kaya pala kayo nandito. Tamang-tamang dito kayo kumakain. Nasa pugid kayo ng mga mahihirap. Tignan mo. Alam mo, ang yabang mo, pag may mga nakarinig sa'yo dito, baka banatan pa to, no? Wala akong pakialam. Tsaka ano inaantay niyo? Order mo? Ano yung order mo? Kung sabihin taba ang in-order mo, hindi pwede. Dahil kalahi mo yon. Uy, grabe ka naman. Kahit naman tabayo, masarap naman yun ah. Anong tingin mo kay Ibet? Cannibal? Ay, sorry. Kakampi tayo. Ikaw kasi. Ang sama-sama yung ugali nito. Oh, gusto mo? Kapag talaga ng mukha mo, talaga inalok mo pa ako, no? Tsaka kailan ba naging masarap yung taba? Nasunog na taba. Alam mo, Kat, kung wala ka na magandang sasabihin dito, umalis ka na lang. Wala talaga akong magandang sasabihin sa inyo dahil yung mga mukha nyo, pati yung kinakain nyo, parehas lang, parehas pangit. Uy, sama ng ugali mo ha. Huwag mo yan dalhin dito. Tsaka maraming nakain dito. Tsaka gustong-gusto ng mamamayan yung ganitong mga pagkain. Tsaka kahit na ganyan, masarap pa rin yan. Eh, totoo naman yung sinasabi ko mga mahihirap kayo. Nabuhay kayong mahirap, mamamatay kayong mahirap. Uy, grabe na ha. Grabe na yun ha. Grabe na yun. Ano? Kung saan ka masaya, Kat, bahala ka na sa buhay mo. Basta kami, masaya kami sa kinakain namin. Gusto mo Talagang try? kontento na kayo sa ganyan kasi nga mahirap kayo, mga pulubi kayo. Kinakain nyo. Kinakain din ng mga ibis yan eh. Talagang mga pinatunayan yung mga hayop kayo eh, no? Oo, ng ugali. Alam mo kung may pagkakataon na ako maging ipis, kakainin ko pa rin to. Pero kung may pagkakataon ako maging ikaw, di ko tatanggapin. Sama ng ugali mo. Oo, parang nalugi ka pa Ang dami nyo rin sinasabi eh, no? Alam nyo, kahit anong gawin nyo, hindi na kayo uunlad. Tabi nga. Tabi. Uy, oo. Grabe naman yun. Ang sama naman ng ugali nun. Sobrang sama talaga. Akala mo naman napakaganda. Kaya nga eh. Okay ka lang? Alam mo, baka luto na yung... Kuya, luto na Oo. po. Luto na daw. Sabi ko naman sa'yo, di ba tutulungan kita magkaroon na ng extra job? Sigurado ka ba? Kaya ko yun? Sabi ko, oo. At saka di ba, yung ate ko nga, naghahanap siya ng extra na empleyado niya dito sa kumpanya. Kaya sabi ko, yung masipag kong kaklase, ikaw na lang yung irereto ko. Eh, baka hindi ko kasi kaya yun eh. Ay nako, Ibet, ikaw lang lagi nung nagsasabi yan sa sarili mo na parang mahina ka. Pero nakikita ko naman sa'yo na ang sipag-sipag mo kaya, ang dami mo nagagawa. Nakakapag-review ka pa, tapos kapag may exam tayo, ikaw lagi yung top. Tapos, nagtatrabaho ka pa, ang dami mong ginagawa. Pero dito, kahit papano, hindi naman ganun kabigat yung trabaho at malaki yung sahod. Talaga? Oo! Sige nga. Try na lang natin. Ay, ate, Try ko na lang. Oh, pasensya ka na rin sa marami akong meetings eh. Oh, ano yun? ate, di ba, chinat mo ko nung nakaraan na naghahanap ka ng bagong mong empleyado na pwedeng tumulong dito sa kumpanya mo? Oo. Eto, classmate ko si Yvette. Magaling kasi yan at saka masipag. Matalino din, top din yan sa school namin. Talaga ba? Opo, totoo po yun. At saka nag-working student po ako. Habang nag-aaral, may trabaho po ako para may pang-extra trabaho na rin po. Ako, ang galing mo naman. Nakaka-proud ka naman. Siguro, yung family mo proud din sa'yo. Opo, totoo po yan. Nga pala, sigurado ka ba?
kaya sa schedule mo yung pagiging extra worker mo dito? Kaya ko naman po mag-time management, ma'am. Tsaka wala po akong angal kahit anong trabaho. Kaya kong pasukan basta makapagtapos lang po ako. Nako ate, wala kang magiging problema talaga dito kay Yvette. At saka matalino yan. Kaya nga sobrang close kami. O siya, sige na. So ganito na lang, para hindi ka mahirapan at the same time, meron ka pa rin maging work sa school mo, kailangan kita during weekend. Kasi yung isa kong assistant, off siya ng weekend. So dapat ikaw yung pumalit. Sige po, ma'am. Thank you po, ha. Maraming salamat, Renz. Nako, Ang laking bagay ito sa akin. sobrang best friend talaga tayo. Akong bahala sa'yo. Mabait din niyang ate ko. Thank you po. At saka makakasiguro ka, pagkatapos mo ng high school, ako na rin bahala sa pagpapakacollege sa'yo. Wow, galing. Tsaka habang nag-aaral ka din sa college, kung interesado ka, tuturuan kita paano mag-business. Ay, sige, ma'am. Gusto ko po yan. Malaking bagay po yan para sa akin, ma'am. At saka matutulungan ko rin yung pamilya ko. Mas gusto ko yun, yung naririnig na gustong tulungan yung family niya. Oh, siya, sige. This weekend, pwede ka nang magsimula. Hindi ko na kailangan ng anumang credentials mo or Galing. papel. So ano, okay ka doon? Okay po ako doon. Sige po. Ate, salamat ah. Oh, dahil dyan, kakain tayo. Lilibre na kita. Ako, sa susunod, ako manlilibre sa iyo, ha? Promise yun ah. Oo, totoo Halika na, yun. halika na. Sige, tara na. Sige, Bye, mag-ingat ate. ka. Ano? Paano hindi na kayo pwedeng umuwi dito sa Pilipinas? Anong kaso? Ano pinagsasabi nyo? Ano ba yun pa? Paano naman ako dito? Hindi pwede yun. Paano yung mga pangangailangan ko? Hindi pwedeng mangyari yun. Gawan nyo ng paraan. Kailangan nyo makauwi dito. Tsaka pa, anong kaso? Anong pagnanakaw? Eh basta, mag-a-apply pa rin ako dun sa company na dating pinapasukan nyo. Wala akong pakialam. Magpupunta pa rin ako dun. Sasabihin itong tatandang to? Paano naman ako? Kainis? Oh, Miss Galieta. Good morning. Good morning din. May kailangan ka ba sa akin? Oo, may kailangan talaga ako sa'yo kasi magpapasa ako ng resume ko. Okay. Naalala ko. Ikaw yung nag-send sa akin kagabi ng resume. Tungkol dyan, hindi ka pasado. Ha? Paano hindi pasado? Paano nangyari yun? Alam ko maganda lahat ng credentials mo, pero may isang bagay kasi na pinaghuhugutan ko kung bakit hindi kita kailangang i-hire dito sa company ko. At ano naman yun? Dahil sa parents mo. Alam kong alam mo na dito nagtatrabaho dati yung parents mo. Kaya malakas yung loob mo na dito din mag-apply. Kaya nga mas kailangan mo akong tanggapin kasi dito sila nagtatrabaho dati. Pero hindi mo ba alam kung ano yung atraso ng parents mo? Malaki yung atraso nila sa akin. Halos lahat ng pera ko sa company, binubulsan nila. Kaya nga di ba hanggang ngayon, nagtatago sila sa US. Kasi hinaharangan sila dito ng immigration kapag bumalik sila. At posible, makukulong sila. Eh, ano naman kinalaman ko sa kanila? Eh, hindi naman ako nagnakaw. Iba naman ako sa kanila. Di ba may kasabihan tayo na kung ano yung puno, yun din ang bunga. At ito pa, nalaman ko sa kapatid ko na si Renz. Baka hindi mo siya kilala. O baka naman, kilala mo dahil nambubuli ka sa kanya. Si Renz? Oo. Yung weirdo na parang abnormal? Siya ba yung tinutukoy mo? O di ba? Hanggang ngayon, yan pa rin yung description mo sa kapatid ko. Alam mo, masyado ka mapanghusga. Lahat ng tao na nakikita mo parang mahirap. Hinuhusgahan mo, binubuli mo. Kaya siguro, ako na yung una mong karma. Na hindi ka matatanggap sa trabaho. At sisiguraduhin ko sa ibang company, yun din ang mangyayari sa'yo. Kaya pwede ba, umalis ka na? Akala mo naman ang ganda-ganda ng company. Hindi talaga aalis ako. Ma'am, atras pa. Yan. Sige pa. Atras. Yan. Okay na. Okay na po. Parang kilala ko to, ah. Oh! Anong nangyari sa'yo? Ikaw yung ano, di ba? Yung working student sa harap ng school? Oo, ako yung dating binubuli mo, eh. Ano nangyari? Ba't bigla kang yumaman? Eh, syempre, nakita mo naman kung gaano ako magsikap, di ba?
Ginawa ko lahat para maabot ko yung pangarap ko. At saka naalala mo si Renz, mayaman pala yun. Siya yung tumulong sa akin, pinakilala niya ako sa ate niya. At saka, habang nag-aaral ako, tinuturuan nila ako paano magnegosyo. Kaya napagsasabay ko yung pag-aaral at pagnenegosyo ko. Alam mo, hindi ako naniniwala sa'yo eh. Papanggap ka lang eh. Pwede ba yung bigla kang yayaman? Eh, dati ka lang mahirap eh. Eh, wala namang imposible sa buhay ah. Kung gusto mo lang talagang umasenso at umangat konti, wala namang imposible. Kalokohan yung sinasabi mo. Alam mo, bigyan mo na lang ako ng pera. Kasi nagugutom na ako eh, pati itong anak ko eh. Walang ya yung tatay ng anak ko eh. Pagkatapos akong buntisin, pinabayaan na kami. Ang hirap-hirap ng buhay. Sa umaga, tagalinis ako. Ngayon, paggabi, kailangan ko pang mag-barker. Bigyan mo na ako. Dali! Alam mo, naawa talaga ako sa'yo eh. Pero, wait lang. Meron naman akong mayabot sa'yo. Maliit nga lang to. Ah, eto. 1,000 lang? Ito lang? Talaga maliit to. Dagdagan mo pa. Okay na yan. Hindi, dagdagan mo pa. Di ba mayaman ka? May bago kong kotse. Dagdagan mo pa. Hindi ka pa talaga nagbabago, ano? Ano mong Ang bihira naman, oh. Dagdagan mo to. Kulang to. magsikap ka? Kahit na sabihin mong hindi ka pinapapanagutan ng asawa, ng ama ng dinadala mo. Umabante ka pa rin sa buhay. Okay na yan. Malaking tulong na yan sa'yo. At saka, kung tutusin, malaking bagay na yan kesa dun sa ginawa mo sa akin dati. Dagdagan mo nga to. Kulang nga to. Ang kulit mo naman. Tama na yan. Okay na, ako na. At saka, anong oras na? Malilate na ako sa meeting ko. O, sige, diyan ka na ha. Ingat ka. Puripot naman ito. 1,000 lang talaga binigay. Ang gagawin ko dito, 1,000 lang. Nakakainis naman, oh.